Pshuk! Hi guys. Syempre, kaliligo ko lang. Grabe ang ginaw. Sa totoo lang, dito kami mga kadama, 2 to 1 time lang kami maligo sa isang linggo kasi sobrang lamig, sobrang ginaw. Pero yung iba, syempre may hot water naman, may heater. Pero syempre, pag hindi na kami naliligo is naghahapbat na lang kami. Wash, wash, wash. Bye. Tutur ko kayo sa aking cabinet kasi nga maraming pagkain dito. Alam nyo kasi mga ka-OFW, kaya kami nag-i-stack ng mga pagkain para pagpapanik kami sa taas at nagutom kami, syempre hindi na kami pwedeng bumaba. Lalo na sa mga katulad ko, yung kwarto nasa taas, nasa 3rd floor, 4th floor, 2nd floor. Hindi kami na pwedeng bumaba sa baba kasi nga tulog na yung mga tao, tapos ganito yung mga damit namin, bababa kami, di ba hindi na pwede. So, ang ginagawa namin mga OFW is nag-i-stack kami ng pagkain sa taas, aming kwarto. Tutur ko kayo. Pasensya na kayo ha. May mga kasamang mga bra. Yan, mga bra. Pero hindi ko na ipapakita yung mga bra. Yan. Kahapon po is namili ako. Pero tago natin yung bra na halata. Tago natin yung bra. Nakikita rin yung panty ko. Anyway, okay lang. Ang lamig ng sahig. Guys, di ba nga nagpunta ako kahapon sa Batha? So, sinamahan ako ni Madam at saka yung dalawang anak niya. Dahil namili ako ng importante. So, hindi ako nagpahuli sa gusto ko. Bumili ako ng honey. At saka ng ube. Ito yung ube lang ka. Alam nyo ba guys na nagtrabaho ako dati 2000 bastang alam ko na finish na ako mga 2010. Hindi na last work ko na yan sa company ng Honey Candy. Ayan. Sa Buhay na Tubig lang po siya. Doon sa sa Imus. Buhay na Tubig. Doon lang po yung company niya. Honey. Tsaka ito po. Nakapagtrabaho din po ako dito. Pero hindi po ako sa mismong operator ng ganito. Operator po ako ng honey. Ako yung taga-dampot. Operator ako. Taga-pasok ako ng mga candy sa makina. Ang sarap pag pinapasok. Yung chocolate. Yan. Tapos bumili din ako ng punchy bar. Kasi nakakamiss yung punchy bar. Yan. Punchy bar. Baliktad pala. Yan. Then, syempre may stock pa akong Hansel. Hindi mawawala yung Hansel. Ayan. Tapos, syempre meron din akong Ribisco, Skyflex. Natatawa nga ako, chocolate. Nakalagay dyan. Then, bumili din po ako ng barako. Brown barako. Ayan. Diba? Ang ganda. Tapos, bumili rin po ako ng, ito regalo sa akin ng madam ko to. Nung Christmas. Bumili din ako ng Greatest Choco. Masarap kasi ito, guys. Kaya dun sa Batha, kung ikaw ay nakakapunta at nakakalabas ka naman, mag-request ka na sa madam mo na doon ka bibili sa lahat ng bilihan ng mga Pinoy. Sa Batha lang po siya. Kasi doon talaga yung product ng mga Pilipinas. Hindi mo masadong makikita doon sa mga ibang market. And then, bumili din po ako ng mga noodles. Yan. Noodles. Yan po yung noodles niya. Dami laman ng aking cabinet. Food reveal to food. Tapos, syempre may stock pa ako na Argentina. Ayan. Argentina po siya. Tapos, meron pa akong luncheon meat. Pero hindi ko pa nakakain. Kasi nga, alam mo, sa dami ng pagkain, parang nakakatakot din minsan. Pero, nagre-ready lang kasi ako para pag once na nagutom ako, is may meron akong madudukot. Kahit ilang buwan ako hindi mamili, diba? At hindi mawawala my favorite. Ay, jeez. Ang sarap yan. Tapos, syempre, ang hindi mawawala talaga sa Pilipino at favorite ng mga Pilipino na sinasangkap sa manok at saka baboy. At etong sangkap na to is meron ako talaga. Hindi yun talagang meron ako dito ha. Meron ako sa ugali ko. Ang toyo.
lahat naman tayo nagkakatoyo, syempre. Aminado na ako dun. Isa pang noodles, yan. Tapos, meron po akong stick ayan, stick meron pa po akong, ito yung binili ko kahapon. Ayan. Yun yung kape na yan, pang malaki yan, pambuwan na yan, in fairness para hindi maubos. Pero may stock pa akong kape. Ayan. Tapos, meron pa rin akong stock na creamier. Ayan. Tapos, meron pa rin naman ako mga Oreo. Tapos, yung kape. Talagang mapapansin nyo guys, sa pagkain ko is marami yung kape. Oo. Tapos, may natitira pa isang pansit canton, kumakaway. Baka naman. Tapos, dito na tayo. Tapos na tayo sa mga pagkain. Dito naman tayo sa importante kong binili. Alam nyo guys, yung sinadya ko talaga sa sa Batha. Kasi sa Batha lang talaga siya mayroon. Ngayon, pag in-order mo kasi itong product na to, is 3 times 3 ng halaga. Pero pag ikaw ay bumili mismo doon, wala nang shipping na babayaran, wala pang tubo. Ito po talaga ang sinadya ko. Yan. Yan po kasi talaga yung ginagamit ko sa face ko, pang sunscreen siya. Tapos, dahil ang aking sabon is kakapiraso na lang, yan. Kasi, ang isang bar ng sabon ko is ginagawa kong 4 para tumatagal siya sa akin. Mostly, tumatagal siya sa akin ng, 3 buwan. Ganon. Tapos, ang sinadya ko pang isa, kasi sa Batha lang talaga meron, Ito siya. Alam nyo ba guys, yung brilliant na to sa Batha is 40 real. 40 real. Imagine mo yun ha, magkano na yun sa Pinas. Tapos, ito naman kasi is 30 real po siya. 30 real po siya yung sunscreen. Napakaganda niya po kasi sa mukha. In fairness naman po, kasi hindi ako nakakatigyawat. Nagkatigyawat man ako ng isang beses kasi mga ilang days kasi ako hindi nakapaglagay ng toner. Pero yung toner ng Brilliant, yun yung pumapatay sa tigyawat. Yun. Tapos bumili syempre ako ng Kotex. Tsaka sabon, Imperial. Bumili din ako ng Close Up. Yan. Tapos bumili ako ng bench. In fairness, mga sis ha. Yung past break na na bench. Yan, bench. Yan. Ang bango to. Grabe. Inubad ko rin yung damit ko mula kahapon. Mabango pa rin na. Sa balikat ko pa rin na. Aamoy ko pa rin siya. Grabe. Ngayon ko lang siya ulit nakita. Ngayon ko lang to nakita tong product na to. Kasi mostly ginagamit ko kulay pink. O kaya yung baby bench. Tapos, ito po siya. Bumili ako ng cotton. Kasi pag naubusan ako, is meron po akong panlagay. Nakakatuwa yung cotton kasi iba-iba ang kulay. Yan. Yan lang po. Ang aking mga pinamili. Yan. Bukod po yung mga sabon-sabon at mga gamit. Siyempre, para hindi nag-aamoy doon sa pagkain mo. So, kaya ako is nagpakita ng aking mga pinamili. Siyempre, sa mga katulad kong OFW, huwag nyo naman pagdamutan yung sarili nyo. Lalo na kung alam nyo naghihirap kayo, puyat, pagod, at saka stress nyo sa buhay. Sana, sa bawat sahod nyo, kahit magtabi man lang kayo mga 200, pambili nyo man lang ng pagkain nyo. Ganon. Hindi naman masama eh. Ang masama, yung bigay ka ng bigay sa buong pamilya mo ng sobra. Tapos sa'yo, walang matitira. Ganon yun. Kaya sa inyo guys, sa mga OFW na katulad ko, sana, daanan nyo rin yung sarili nyo. Yun lang po. Thank you.